Pagpalang araw ng umaga, Friday. Una, pagmulat ng mata, pasalamat sa Panginoong Diyos. Amen. Okay, yun po ang aking ginawa. So, ngayon, kakain naman pong almusal. Uminom muna pala ako ng garlic water with luya and calamansi, aking daily maintenance. Ting umaga, po. Ingay naman ito nga ito. Ito po si sa winter. Kinukuha yung kamay ko. Iyan. Pagkainom ng garlic water with luya and calamansi, yun ang aking daily maintenance. Hindi na po ako uminom ng gamot, ininto ko na. Kusa ako nang ininto, yun na lang ginawa ko maintenance. At very good naman, praise the Lord. Sa hawat tulong ng Panginoon Diyos. Na po, yan. Hanggang ngayon, may gitna akong 1 taon. Ganun ang aking ginagamit na maintenance. Hindi na po gamot. No? Kasi, mura lang naman yung luya at saka bawang at saka kalamansi. Okay. Ngayon, mag-almusal na ako. Pero, dapat makalipas muna ng 30 minutes or more bago ka mag-almusal. So, mag-alas 10 na. Kanina pa 7:30 yun eh. Di lampas-lampasin na. So, nagtrabaho ng gusto muna yung luya, kalamansi sa bawang at sa aking katawan. Pinasal ko muna itong aking 2 aso. Ito nga po, makulit. Ito, makulit ito. So, ngayon, almusal time naman. Siyempre, mag-almusal naman ako. Almusal alas 10 na po. Talagang ganon. Dahil man ako trabaho, standby na lang sa bahay kasi senior na ako. No? Almusal na ako, dyan ka muna. Ito yung almusal, yung, alam niyo naman po yung pasit canton na shortcut ang luto, mabilisan. Tsaka meron tayong kape dito. Ayan. Kape. Very good na. Yun na yung pasit canton. Alam niyo naman, pagkain ng masa itong pasit canton eh. Makapakinig po tayo ng awit patungkol sa Diyos. Habang kumakain, nakakapakinig po tayo. Alam nyo, sa ating panahon ngayon, iba na. Praise the Lord. Tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat muli ang panibagong buhay at lakas ay ating pong nararanasan. Amen. Praise the Lord. Kaya Amen. marapat lamang na ating awitan at pasalamatan ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay magsitayo. Glory to God. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty.
Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Purihin ka, O dakilang Diyos. Niluluwalhati ka namin sa umagang ito sapagkat ang iyong patuloy na pagkilos sa bawat isa sa amin ay patuloy naming karanasan. Salamat po sa umagang ito sapagkat ang iyong pag-iingat ay patuloy naming namamalas. Ikaw, O Diyos, ay dakila. Ikaw ay Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya naman ang aming papuri at pagpapasalamat sa iyo ay patuloy naming inihahandog sa umagang ito. O dakilang Diyos, ikaw ang laging sa amin ay gumawang makapangyarihan. Linisin mo po kami sa umagang ito. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin. At ang aming laging patuloy na dalangin sa iyo, ikaw ang laging mangusap at gumawang makapangyarihan sa bawat isa. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na sa umagang ito ay sa amin ay mahahayag. Ang iyong gagamitin upang dalhin ang iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang laging magsangkap sa Kanya ng makalangit na karunungan at ang kalakasan ay palagi mo pong iparating sa Kanyang buong katawan. O Panginoon, pagpalain mo po ang bawat kapatid na naririto upang katagpuin ka sa umagang ito at maging ang aming mga kapatid sa online. O dakilang Diyos, Amen. aming patuloy Online. na ipinagkakatiwala sa iyo ang gawaing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa po ng banal na kasulatan. Makibukas po kayo. Okay, ang pinanonood ko po habang nag-almusal ako, morning devotion. Ang dog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts, doon po sa Malagasang, Imos, Cavite. Lokal na po ng Imos, Cavite. Ano po, Malagasang. Alam niyo po, yung habang kumakain ka, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Napaka magandang bagay. At nakakapakinig ka ng mensahe patungkol sa salita ng Diyos ay napakaganda po. Doon po pumapasok yung salita ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 4:4 na ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi nabubuhay din at the same time sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus sa 1:63, ang aking salita ay nagbibigay buhay. Kaya kailangan talaga natin yung salita ng Diyos. Doon po sa Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa, ang nakikinig at ang gumaganap ng kasulatang ito. Sabi niya, Kaya makinig po tayo. Maganda po yan na habang tayo kumakain ay nakakapakinig po tayo ng mensahe patungkol sa salita ng Diyos. Wala naman pong kasi alam niyo po, naging nature ko na ang makapakinig ng salita ng Diyos. Bakit? Maganda po Okay? Maganda. Purihin ka, dakilang Diyos. Niluluwalhati ka po namin, Panginoon, at dinadakila sapagkat tunay ang iyong katapatan at kabutihan ay patuloy po namin naging karanasan. Sa kabila po, Diyos, na marami kaming mga pagkukulang, marami kaming mga nagawang pagkakasala. Ngunit salamat po sapagkat hindi mo kami ginagantihan ayon sa aming mga gawa. Kundi ginagantihan mo kami ng mga bagay na mabuti upang lagi po kaming akayin sa pagsisisi. At salamat po, O Diyos, sapagkat muli ang bawat isa sa amin ay muli mo po kaming idinako sa iyong bahay dalanginan upang muli ka naming makaugnay
makapiling sa pamamagitan ng pananalangin. At tulungan mo po, O Diyos, ang iyong mga salita ay patuloy na magbukas sa amin ng mga kaisipan kung ano, O Diyos, ang dapat naming gawin para sa iyo. At tulungan mo po kami, Panginoon, higit ang iyong mga salita ay patuloy na magpapatibay at magpapalakas sa aming pananampalataya. Amen. Pagpalain mo po, O Diyos, at dapatin ang iyong abang lingkod na magdadala na iyong mga salita. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Glory to God. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga manggagawa, lalo sa mahal na Archbishop at mahal na Presbyter Lily. Isang magandang umaga po sa lahat. Sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos bago sa ating pananalangin, atin munang pagbubulayin ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Palaban. Santiago, ang kapitulo ay sa 4. Ang talata po ay 7 hanggang sa 8. Ang sabi, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsilangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisay ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ang atin pong pagbubulayan, ang pangako ng Diyos sa mga tao na nagpapaander o nagpapasakop sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Yang salitang pagpapasakop ay maraming ibig sabihin yan. Magpailalim, sumuko, o sumunod. Pangit naman kasi pakinggan itong sinasabi na magpapaander. Parang napakaano sa isang tao. Bakit ang tao kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, ayaw magpaander yan. Kaya tinan mo sa sanlibutan, ayaw suko, ayaw magpaander. Pero sa kasulatan, ang sabi, dapat tayo ay magkaroon na tayo ay mayroong pagpapasakop. Lalong-lalo na tayo na nasa loob ng iglesia. Pero bagamat kahit nasa loob na ng iglesia, may mga tao pa rin na halos minsan ayaw sumunod, ayaw magpasakop. Lalo-lalo na ang nagpapasunod, pag tinitingnan niya, mas mababa sa kanya. O mababa ang pinag-aralan, o ano man yan, tinitingnan niya, bakit ako susunod sa iyo? May mga tao na ganyan. Pero, nananatili ang katotohanan na sa loob ng iglesia, ang sabi, dapat tayo ay magpasakop sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At ang Diyos, mayroon niyang mga taong kinakasangkapan. Hindi naman pwedeng didirekta ka sa Diyos na magpapasakop. Ang Diyos may mga taong inilagay sa loob ng iglesia upang doon ka magpapasakop o sumunod. Kaya, sino man yan ang inilagay ng Diyos o ng mga sugo ng Diyos na kailangan na ilagay na magpasakop ka, ano man ang iyong kalagayan, ay kailangan nating magpasakop. Bakit? Yan po ang batas sa loob ng iglesia. Purihin ang ating Panginoon, ano man yang magpapasakop sa iyo, ano man yang nagpapa-under sa iyo. Masabi natin na walang kakayanan o mahina. Yamang yan ay inilagay ng Diyos, kailangan nating sumunod at magpasakop. Purihin ang ating Panginoon, mahina man yan, lahat naman po tayo ay mahihina. Wala naman pong magaling sa atin, wala naman pong malakas sa atin. Pero,
pagdating sa loob ng iglesia, naroon ang ating pagsunod at pagpapasakop sa Panginoon. Lalo-lalo na sa mga sugo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon ang sabi, ano ang pangako ng Diyos sa mga nagpapasakop sa Diyos o sa mga nagpapasakop sa Kanya? Una, pag tayo ay nagpapasakop sa Diyos o nagpapa-under sa Diyos, hawak ka na ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon at yamang hawak ka na ng Diyos. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan. Ang kapitulo ay sa 10. Ang talata po ay 28 hanggang sa sumusunod na talata. Sa Juan sa 10, ang talata ay 28 hanggang sa sumusunod. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Kaya pag tayo pala ay hawak na ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, kailanman hindi ka malilipol. Ano pa? Kailanman hindi ka maaagaw sa kamay ng Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Kaya tayo, yamang hawak tayo ng Diyos, ang iglesia ay hawak ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, walang sino mang makakagalaw dyan. Kaya nga sabi sa Mateo 16, ang talata ay 18, kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yan pag tayo ay hawak ng Diyos. Pag hawak ka ng Diyos, nakakatayo ka sa harapan ng Panginoon. At hindi ka bibitawan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ang example yan, ang bayang Israel. Ang bayang Israel, habang sila ay nagpapasakop sa Diyos, kailanman hindi sila binitawan, kailanman hindi sila tinalikuran ng Diyos. Ganito ang sabi sa aklat ng Isayas. Ang kapitulo ay sa 41, ang talata po ay 8 hanggang sa 10. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Hakog na siya aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw na aking hinahawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itatakwil. Purihin ang ating Panginoon, kaya pag tayo ay hawak na ng Diyos, hindi ka itatakwil ng Diyos. Ang bayang Israel, hawak sila ng Diyos. Kaya yung sila ay hawak ng Diyos, pananagutan sila ng Diyos. Kaya tingnan mo ang bayang Israel noon. Sa panahon ng gera, sa panahon ng kanilang pakikipaglaban, hindi sila binibitawan ng Diyos. Lagi silang nananalo. Pero nung sila ay hindi na nagpapasakop sa Diyos, dumating na sila ay binitawan ng Diyos. Kasi tayo, salamat sa Diyos sapagkat tayo ay nasumpungan ng Diyos sa sanlibutan. Dahil tayo, nung tayo ay sa sanlibutan, hawak tayo ni Satanas. Yamang tayo hawak ni Satanas, kontrolado tayo ni Satanas. At biyaya ng Diyos nung dumating sa atin, ang salita ng Diyos, kinuha tayo ng Diyos, hinawakan tayo ng Diyos. At yamang tayo hinawakan ng Diyos, huwag tayong bibitaw sa kamay ng Diyos. Huwag tayong aalis sa iglesia ng Diyos. Bakit? Isipin mo, nakita ka ng Diyos sa sanlibutan, sa dinami-dami ng mga tao sa sanlibutan, na ikaw ay makasalanan. Kaya galit na galit si Satanas. Nung ikaw ay
nakuha ng Diyos nang ikaw ay napili ng Diyos para ilagay sa kanyang iglesia. Kaya si Satanas may awit dyan eh. Na ano, nung ikaw ay inagaw na sa kanya, ang sabi ni Satanas, please release me, let me go. Binitawan ka, bahala ka na sa buhay mo. Kaya tayo, huwag kang papayag na ikaw ay mawala sa iglesia. Bakit? Si Satanas nag-aabang. Kaya anumang mangyari sa loob ng iglesia, huwag kang bumitaw. Huwag kang matisod. Anumang mga salita na iyong maririnig sa labas o sa loob man, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kang bumitaw. Bakit? Pag ikaw ay bumitaw, tanggapin ka, sasaluin ka na naman ni Satanas. Di ba merong sinasabi sa Hebreo ba yun? Kakilakilabot na bagay, ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Hallelujah. Pag ikaw ay bumitaw, pag ikaw ay matisod, pag ikaw ay na-backslide, tatanggapin ka na naman ni Satanas. Aawitan ka na naman niya. Together again. Magkasama kayo uli. Kaya tayo mga kapatid, anumang mangyari sa atin, huwag tayong bumitaw. Bakit? Laging nakaabang ang kalaban. Laging nakaabang si Satanas. Kaya parang nakakatawa, pero totoo yan. Sabihin sa'yo, together again na naman tayo, hipu-hipuin ka na naman. Pero salamat, inalis na tayo ng Diyos. Huwag na tayong bumalik sa sanlibutan. Amen. Manghawakan tayo sa iglesia. Huwag tayong umalis sa iglesia. Bakit? Narito ang pangako ng Diyos. Kaya ano ang sabi? Hawak ka ng Diyos. Amen. Kaya nung ang Israel ay hawak ng Diyos, anumang gera na kanilang ginagawa, anumang pakikipaglaban, walang makakatalo sa kanila. Pero nung sila ay bumitaw sa Diyos, hindi nagpasakop sa Diyos, tingnan mo sa panahon ni Moises, nung sila ay hindi na nagpapasakop sa Diyos, hindi sila nakarating sa lupang pangako. Pati si Moises, nadamay pa. Bakit? Hindi na sila nagpasakop sa Diyos. Ganon din ang iglesia. Ang iglesia, habang tayo'y nagpapasakop, o tayo na nasa loob ng iglesia, habang tayo nagpapasakop sa iglesia, sa mga palatuntunan ng iglesia, hawak ka ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang mananagot sa iyo. Kaya Amen. kahit anumang gawin mo, gagawa ang Diyos sa iyo dahil hawak ka niya. Ano Amen. pa? Pangalawa, hindi lamang tayo hawak ng Diyos, suportado pa tayo ng Diyos. Amen. Tingnan mo yung mga God is suportado. good. Suportado ni Mayor, All the suportado time. ni BBM, ang lalakas ng loob. Bakit? Suportado ito ni Mayor. Diba? Pero hanggang kailan na sila ay suportado? Hanggang doon sa termino ni Mayor o ni BBM. Ang Diyos, pag ikaw ay suportado habang buhay, hanggat ikaw ay nasa iglesia, Amen. purihin ang ating Panginoon. Kaya dapat ang ating pagsunod laging naaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag nating tingnan kung sino yung nagpapasunod sa iyo. Basta gagawin mo, susunod ako sapagkat ito ang nais ng Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon, huwag tayong tumingin sa tao. Tingnan natin yung mga palatuntunan ng iglesia sapagkat ang palatuntunan ng iglesia, yan ay tama na dapat nating gawin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ano daw? God. Suportado tayo ng Diyos. Yan ang sa Filipos sa 4, ang talata po ay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Purihin Amen. ang ating Panginoon. Kaya pag sabing suportado ka, material man, spiritual, yan ay ibibigay ng Diyos sa atin. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Sa material, araw-araw, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Amen. At karanasan natin sa araw-araw ang biyaya ng Diyos. Amen. Sa spiritual naman, pinagtitibay tayo ng Diyos. Amen. Ang ating pananampalataya. Amen. Purihin ang ating Panginoon. God. Kaya dapat tayo ay manatili sa loob ng iglesia. Amen. Dapat manghawakan tayo sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi ng mga
sa sanlibutan, hawak sa patalim. Bakit? Kaano man kaano yung patalim, manghawakan ka. Kaano man kahirap ang paglilingkod sa Panginoon, manghawakan ka. Bakit? Nariyan ang pangako ng Diyos. At ang panghuli, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lamang tayo hawak ng Diyos at hindi lamang tayo suportado ng ating Panginoon, at ang Diyos, didinggin niya ang ating mga dalangin. Amen. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Na handa siyang tumugon, handa siyang makinig sa ating mga kahilingan. Kaya Amen. sabi sa aklat ng Filipos, 4 ang talatay 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Purihin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, malaya na tayo na sabihin ang lahat ng ating mga request sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay nakikinig, ang Diyos ay tumutugon ng ating mga daing at panalangin. Ano lamang dapat nating gawin? Amen. Manampalataya ka sa Diyos. Amen. Mateo 21 ang talatay 22. Lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya pag humingi tayo sa Diyos, huwag lang tayo basta humingi. Hingin na natin ang pinakamabuti. Hingin na natin ang pinakamalaki. Bakit? Sinabi ng Diyos yan. Kaya nga sabi, pag sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Hindi siya gaya ng tao na sasabihin niya na ang tao sinasabi pero hindi ginagawa. Pero ang Diyos, pag sinabi niya, ito ay kanyang gagawin. Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, ano ang dapat nating gawin? Magpasakop sa Diyos. Amen. At ang pagpapasakop sa Diyos ay pagpapasakop sa mga palatuntunan sa loob ng iglesia. Amen. At pag ito ay ating magawa, hawak ka ng Diyos, walang makakatalo sa iyo, bodyguard mo ang Diyos, saan ka man pumaroon, lagi kang magtatagumpay. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat ang iyong mga salita ay laging nagtuturo sa amin kung paano kami makapaglilingkod sa iyo at makaganap ng iyong banal na kalooban. At sa amin pong mga pagpapasakop at pagsunod sa palatuntunan ng iyong iglesia, doon mo kami, O Diyos, tutulungan at sasamahan. At muli, O Diyos, sa aming paglapit sa iyo, ang iyong pangako, didinggin mo po ang aming mga panalangin. Kaya sa umagang ito, O Diyos, sa aming mga panalangin, ang aming mga kahilingan, ikaw, O Diyos, ang laging maglalaan. Amen. Tulungan mo lamang po kami laging manampalataya at magtiwala sa iyo. Amen. Purihin ka, dakilang Diyos. Glory to God. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ating pong We are grateful, heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Praise the Lord. Bilang Diyos, pagpalain mo po ang mga kaloob na iyong mga anak. Tulungan mo po na ito'y patuloy na magamit sa patuloy na pangangailangan ng iyong banal na gawain. Amen. At ikaw po ang laging pumatagpo sa bawat pangangailangan nila. Lalo na ang kanilang mga paghahanap buhay, Amen. ikaw o Diyos ang patuloy na magpala. Amen. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Napakaganda di po ba? May kanta na, meron pang mensahe. Kung inyong pansinin, laging binabanggit yung salitang iglesia. Ito po yung Bible, King James Version. Para lang magkaroon kayo ng
konting kahalaman. Kasi pag naririnig po nilang iglesia, ibang takbo ng isip eh. Sa Bible, ito po King James Version, Diglot, English Tagalog. Dito po sa chapter 2 ng Gawa, verse 47, ito po sa Tagalog, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw, Yahong nangaliligtas. Sa Tagalog yan. Sa English naman, praising God and having favor with at all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang iglesia, kalipunan ng mananampalataya kay Jesus. No? Yan po ang iglesia. Hindi yung iglesia, basta narinig ng iglesia masyadong allergic Amin yan. Hindi ganon. So, yung meaning ng iglesia, mananampalataya kay Kristo. Yung Gawa kasi, chapter 2 ng Gawa, is about faith in Jesus. Yan ang pinangaral ng mga apostol sa kanilang panahon. In the day of Pentecost, na nangaral sila Pedro, na ang mga tao ay 3,000 nagsisampalataya kay Jesus. Ang sabi niya, idineragdag sa kanila. Yung kanila po, yung mga mananampalataya, kagaya nila Apostol Pedro, yung grupo, dinagdag. Sa wikang Ingles, added to the church. Yan. Yung church doon, church lang yan, nakalagay doon. Walang pangalan. Yung iba naman reliyosong mga kulto, ay, amin yan, kami yan. Hindi ganon. Nakalagay, church, o iglesia, o mananampalataya kay Jesus. Ito na, hanggang dito na lamang. At least nagkaroon kayo ng kalinawan. Lagi natin nababanggit yung iglesia kasi Sige po, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Nawadat na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. Kita nyo po, mayroong mensahe, may hawit patungkol sa Diyos in Christ alone. Bye-bye.